bahay na ako, may housing na. Secure na rin yung pagkain ko. Ikaw naman, nung magsimula ka, after mong maayos yun, ano ba yung kinuha mo na mga stock na pagsisimula sa kambingan mo? Ang una kong kinuha ay isang native na kambing na buntis. Napanak ko po yun. Nakita ko po maliit siya. Kaya po bumili pa ako ng hybrid na bulugan para po gumanda yung anak niya. Nagsimula ka, iilang kambing, namili ka lang. Paano ka pumili nung yung aalagaan na kambing? Sa mga gusto pong mag-start ng mga kambing na native, ang piliin po natin yung mga nanganak na ng isang beses, kaya 2 beses. Kasi po gagamitan po natin yung ng hybrid. Siguraduhan po natin na yung didi ng native na kambing ay malaki po para masuportahan niya yung magiging anak niya. So ano yung mga, kumbaga sa signs na may sakit yung kambing pag bibili ka? Dapat po makintab yung balahibo, ibig sabihin healthy po yung kambing. Magkano yung mga inahin natin na native na sinasabi mo medyo malaking bulas na? Ang halaga po ng native na yung pwede po natin gawing inahin, nasa 3.5 po siya. Ano yung binili mong upgrades? Anong klaseng lahi siya? Boer cross ang Lunovian po para po yung magiging anak niya, magkakaroon po siya ng miti, saka yung gatas po medyo ma-develop na po. Paano mo pinili yung bulugan na yan? Yung unang-una po yung buluga na piliin po natin yung mahaba yung katawan, tapos yung itlog niya po dapat parehas. Gaano bang ang edad yung tamang-tama na, kasi siya yung matagal-tagal mo rin gagamitin ito, ano? 10 months po pataas. Normally, ang isang mong bulugan na yan, yung kinuha mo na boang, ilan ang kayang serbisyohan yan? 25 po na inahin, pero pag nakakulong po yan, kaya niya pong bulugan yung 50 heads po na inahin. So yun palang isa na yun, ano? Kaya pala dapat talagang piliin mo ng maganda itong ating bulugan. Saan tayo maganda bang kumuha niyan? Sa mga breeder po ng mga imported po, doon po kami kumukuha. More or less, mga magkano kaya halaga niyang ating bulugan na, yan sa'yo? Nagsimula po ako sa 7,000 po, yung Boer cross ang Lunovian. Ano naman yung ginawa mo dun sa yung sa mga native mo? Still continue na, binread pa rin sila? Bininta ko na po for slaughter, iniwan ko po yung babaeng anak ko na upgrades. Paano yan? Eh di, sino ngayon yung kakasa naman dun sa anak nitong upgrades mo? Kasi medyo mas marami na yan. Bali yung kinuha po nating bulog, kailangan na po nating palitan ulit yon. Iswap sa mga kasamaan natin na nag-upgrade din. So halimbawa, nasa pangatlong saling ka na, mga nagiging ilan na yung timbang ng kanilang mga yung- salit sa 8 months, ganyan. Maabot na po sila ng 50 kilos. So ito bang mga naging anak nito sa native? Kano ba siyang kahirap alagaan? Kumbaga meron ka bang extra care na ibibigay as compared siya sa native lang? Pinapastol po lang yan po sa bukid para marami po silang makain, kaya sa mga bakanting lote po na makapalang damo. Kailangan lang po ng konting supplement po na feeds. So ito ba gaano bang katagalang gestation period ito, pagbubuntis, simula na makasta hanggang mga anak? Maabot po siya ng 5 buwan. Pagkapanganak na after 5 months, paano ba yung sistema nila? Pag nagpapadidi po, kailangan marami po siyang makain. Kahit gabi po, naglalagay kami ng pagkain. Kailangan malusog yung nanay. Yung nanay po ang importante dyan. Nanay yung natin dito talaga. Okay pare, nanganak na siya. Gaano katagal ulit para pwede mo ulit ipakasta yung ating inahin? Sa experience ko po, yung isa lang po ang anak, 1 month po nagpapakasta na po yon. Pero sa mga 2 months, sa mga 2 anak, 3 months po bago mag-hit ulit. Yung kanyang anak na babae, gaano naman ang edad para naman mapasampahan naman natin ulit? Nagpapasampa na po yan ng 5 months, pero pabutin po natin siya ng 10 months para yung magiging anak niya, maalagaan niya. Kasi pag pinasampa natin ng maaga, sayang lang yung magiging anak niya kasi hindi niya maalagaan. Pag alam nating nagsasampahan na sila, iwalay na po natin yung lalaki para mapili po natin kung sino lang po yung papakastahan natin. So pagkapag-alam mo, babae-babae lang mo na magkakasama, hanggang ang ginagawa mo. Opo, nakakulong po yung lalaki. Napakahalaga po nun. Sabi nga, Sir Janjan, ang kailangan dito, malusog yung nanay, malusog po yung inahin. Yun yung key natin, no? So yun, napakagandang bagay nun na i-share sa atin ni Sir Janjan. Panibagong kaalaman na naman, mga ka-agri, itong ating natutunan tungkol sa pag-aalaga ng kambing. Sa mga susunod pang episode, mas marami pa tayong matutunan dyan. Dito lamang po yan, sa Agrihan Tayo. Muli po, Charlie Cruz po ng Candice Wind Farm. Kasama pa rin si Janjan Estolas ng Villasis, Pangasinan para sa Agri TV. Hayop ang galing.